Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, malipayong adlaw Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. Unang-una sa lahat mula sa Bumubuo ng Panahon TV, taos-puso po naming pinapaabot ang aming pasasalamat sa inyong pakikigalak sa aming pagdiriwang ng ika-4 na anibersaryo kahapon. Nawa po ay patuloy tayong magtulungan sa layuning maging handa ng bawat Pilipino sa anumang panahon. At kung espesyal ang araw para sa amin kahapon, huwag kakalimutan na mas lalo na ngayon. Dahil sa 6 na araw mong pagtatrabaho o pag-aaral, ang linggo ay inilaan para sa inyong pamamahinga. Alam kong marami sa inyo ang sinusulit ang long weekend, kaya sa inyong mga plano, sandaling alamin ang balita kaugnay sa panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabayan din kaming mapapanood sa www.ptv.ph. Ako po si Eunice Huntayas, ang inyong makakasama ngayong Sunday morning. Kasing init ng inyong suporta ang pagsikat ni Haring Araw, bandang 5:45 ng umaga at ito naman ay lulubog ng 6:01 ng gabi. At 4 na taon na rin natin kasama ang mga Pag-asa weather forecaster. Ngayong umaga kasama natin si Mr. Obed Badrina para sa mga impormasyon sa lagay ng ating panahon. Mr. Obed, kamusta na po ba ang ating mga binabantayan na weather system sa ating bansa? Magandang umaga, Eunice, gayon din sa lahat ng mga regular nating mga tagapanood. So narito na ang ating mga binabantayan na weather system. Ngayon nga, Eunice, meron tayong 3 weather system na binabantayan na nakapaligid sa ating bansa. Unahin natin ang unang weather system dito sa may bandang Palawan. Meron tayong binabantayan na low pressure area. Ang lokasyon nito ay nasa 440 kilometers north-northwest ng Puerto Princesa City sa Palawan. Inaasahan natin na itong low pressure area nito ay lalabas na nga ng tuluyan ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Samantala, panibagong weather system din na isa pa nating binabantayan. Nandito naman siya sa 540 kilometers east-southeast ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Samantala, ang pinakabinabantayan natin ngayon na isang tropical storm o ganap ng bagyo, ito na nga si Tropical Storm Miranti. At inaasahan natin na malapit na itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung maaaring bago magtanghali ngayong araw ay pumasok na nga ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay huli nating namataan 1,460 kilometers east-northeast ng Luzon. No? Taglay nito ang pinakamalakas na hangin maabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 100 kilometers per hour. Ito ay mabilis na kumikilos, no? papunta dito sa ating lugar nasa 20 kilometers per hour. Kaya nga posibleng bago man ang halian ay pumasok na itong ating bagyong inaasahan. Muli po inuulit ko, mayroon po tayong bagyong maaari at inaasahang papasok sa ating loob ng boundary. At Mr. Obed, nito pong mga nakaraang araw ay hindi na dominante sa ating bansa ang hangin habagat. Maaari po ba natin itong muling maranasan? Oo, Eunice, tama ka. Posible po ulit nating maranasan itong hanging habagat. Lalo na nga itong si Bagyong Miranti na soon to be Ferdy ang maging pangalan niya pag pumasok dito. Base sa ating mga latest na nakalap na data, ito ay kikilos pa northwest sa bahagi ito ng ating bansa. At sa pagkilos ng bagyong si Miranti na soon to be Ferdy, ay inaasa natin na palalakasin ito ang hanging habagat. Kaya mararamdaman natin ulit yung lakas ng southwest monsoon. Kaya po maging handa tayo sa mga epekto nitong hangin habagat, dala nito ang mga pag-ulan sa ating bansa. At ito naman po, Mr. Obed, isa po itong katanungan mula sa Panahon TV follower na si Ernesto Villanueva. Makakaranas daw po ba muli ang Metro Manila ng mga malalakas na pag-ulan? O Eunice, posible ulit makaranas sa malalakas sa mga pag-ulan itong Metro Manila at malaking bahagi ng Western Luzon. Dahil nga ito nga sa pagkilos itong si Bagyong Miranti at pagpasok ng ating bansa ay muling palalakasin nito ang hanging habagat. So itong bahaging ito ng ating bansa ay muling makakaranas ng malalakas na pag-ulan dulot ng hanging habagat. Lalo na sa ating mga nakikita na mga data ay hindi naman tatama pa sa lupa itong bagyong si Miranti. Subalit dahil nga sa hanging habagat kaya magkakaroon tayo ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw.
At kagaya po ni Ernesto, maaari po kayo makapagpadala ng mga katanungan kaugnay sa ating panahon. Kaya po panghuli na po itong katanungan, Mr. Obed Badrina, ano po para sa paghahanda ng ating mga manonood, ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Dahil nga sa mga low pressure area na naranasan natin o nakaka-apektos dito sa may bahagi ito ng Palawan at dito sa may bahagi ito ng Mindanao, ay patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang mga bahagi dito sa may Mindanao, gayon din sa may Central at Western Visayas kasama na rin ang Palawan. Itong bahagi naman na to na dito sa Kamaynilaan at iba pang bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Pero generally, para sa araw na to ay fair weather pa tayo dito sa malaking bahagi ng Luzon. So patuloy pa rin natin makikita at maramdaman ang init ng haring araw. Maraming salamat po Mr. Obed at patuloy kayong tumutok dito sa Panahon TV para sa update ng pag-asa. Huwag po kayong aalis, magbabalik kami matapos ang ilang paalala. You are watching Panahon TV! Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.